Huling bahagi ng Enero 2026, bago magmadaling araw. Mahigit 160 Russian attack drones ang sumugod sa Ukraine sa isa sa pinakamalaking saturation strikes ng Winter War. Bawat isa ay may dalang 41 kilo na warhead. Sa kabuuan, mahigit 6.5 tonelada ng pabalasog ang pumuno sa langit sa isang bugsulang. Simple lang ang misyon. Lumpuhin ang air defenses, ubusin ang mga $1 million interceptors, at putulin ang kuryente at supply networks sa loob ng isang gabi. Ngunit sa halip na pigilan ng swarm, kinuha ng Ukraine ang kontrol dito. Sa loob ng ilang araw, nakuha ang teknolohiya ng mga drone ng Russia. Sa loob ng ilang linggo, ginawa itong counter-strike weapon. Ang nagsimula bilang isang malawakang pag-atake ay nagtapos sa pagkasunog ng sariling launch network ng Russia. Ikadalawa ng 8:00 ng umaga sa Navlia Border Zone, Western Russia. Nag-activate ang mga air raid sirens sa isang Russian Shahed drone launch compound sa rehiyon ng Navlia. Sa loob ng ilang minuto, ang mga Giran 2 attack drones, ang bersyon ng Russia ng Shahed 136, ay nagsimulang lumipad ng sunod-sunod. Sa pagtatapos ng launch cycle, mahigit 160 drones na ang nasa himpapawid patungong hilagang Ukraine. Bawat drone ay may 41 kilo explosive warhead at pinapatakbo ng MD-550 engine na may strike range na lampas 1,000 kilometro. Ang misyon ay isang saturation assault. Kasama sa mga target ang mga power substations sa paligid ng Kiev, logistics hubs malapit sa Sumy, at mga fuel storage facilities. Inaasahan ng mga Russian planners na may intercept ng air defenses ng Ukraine ang karamihan sa swarm, ngunit hindi lahat. Kahit ang bahagyang paglampas ay sapat na para pinsalain ang infraestruktura at ubusin ang interceptor stockpiles. Hindi ito tungkol sa precision. Tungkol ito sa dami o volume. Murang drones laban sa mamahaling defensive missiles. Dami na nagpapabagsak sa kapasidad ng pagtugon. Sa loob ng mga Russian command centers, nakita sa mga radar screen ang makapal na pormasyon na tumatawid sa border corridor. Naniniwala ang mga opisyal na mapapagod ng ataking ito ang depensa ng Ukraine sa loob ng ilang araw. Ang hindi nila alam, natukoy na ng Ukrainian intelligence na ang batch na ito ng mga drones ay mga bagong gawang unit. Ang mga engine, guidance systems, at navigation boards ay bago pa lang mula sa manufacturing line. Para sa Ukraine, ang dumarating na swarm ay higit pa sa isang pag-atake. Isa itong oportunidad. Sa halip na paghandaan lang ang pagbaril sa mga drone, nagplano ang mga puwersa ng Ukraine ng ibang tugon. Nakatuon ito sa interference, control, at recovery. Ang layunin ay hindi lang sirain ang swarm. Ito ay ang kumuha ng mga bahagi nito at gamitin ang sariling teknolohiya ng Russia laban sa kanila. Habang tumatawid ang mga drone formation sa Ukrainian airspace, nag-activate ang mga electronic warfare units ng layered interference systems sa hilagang corridor. Ang mga GPS signals na napapatakbo sa mga Shahed ay nagulo. Ang navigation references ay naligaw ng ilang kilometro sa kurso. Ang mga autopilot systems ay nagsimulang mag-adjust laban sa mga maling coordinates. Sa halip na lumipad ng diretso sa kanilang program targets, ang mga bahagi ng swarm ay nagsimulang gumiwang at kumalat. Ito ang pagkakataong kailangan ng Ukraine. Sa halip na maglunsad ng mga missile sa bawat drone, nagpadala ang Ukraine ng 12 ng FPV interceptor drones para sa close-range control. Ang mga interceptors na ito ay walang dalang pabalasog. Ang trabaho nila ay lumapit, manggulo, at mag-iba ng direksyon ng target. Minaniobra ng mga Ukrainian pilots ang mga drone ng ilang sentimetro lang mula sa mga pakpak ng Shahed. Ginamit nila ang airflow pressure at bahagyang pagbangga para pilitin ang unti-unting pagbabago ng kurso. Ang mga piling drone ay inilayo sa main formation at ginabayan patungo sa mga landing zones sa Gray Border region. Tiyak ang layunin nila. Hindi sinusubukan ng Ukraine na makuha ang buong swarm. Target nila ang mga pinakabagong unit na may pinaka-updated na engines at navigation systems.
bawat controlled descent ay nangangahulugan ng isang buong drone. Bawat buong drone ay nangangahulugan ng access sa teknolohiya ng Russia. Napakaliit ng margin for error. Ilang pagtatangka ang nabigo. May ilang Shahed na sumabog sa ere nang magkamali ang kontak. Ang kanilang mga warhead ay sumabog bago pa man bumagsak sa lupa. Ngunit ang iba ay nanatiling stable. Sa oras na nagpatuloy ang main swarm sa mas malalim na bahagi ng Ukraine, maraming drone na ang matagumpay na naibaba ng buo. Ang air defense network ng Ukraine ay sabay na nagpapatakbo ng dalawang operasyon. Sinisira ng mga high-value systems ang malaking bahagi ng atake. Pinipili naman ng mga FPV units ang mga drone para sa recovery. Dahil dito, nalimitahan ng Ukraine ang pinsala habang tahimik na kinukuha ang hardware ng kalaban. Ang akala ng Russia ay isang standard saturation strike, ngunit nagiging isang controlled technological loss na pala. Ang swarm ay hindi na lang isang attack force. Ang ilang bahagi nito ay nagiging assets na ng Ukraine at hindi pa namamalayan ng Moscow ang nangyayari. Sa loob ng Russian command centers, ang mga radar operators ang unang nakapansin na may mali. Ilang drone clusters ang hindi na umaabante sa mga attack corridors. Ang ilang signal ay gumigilid. Ang iba ay bumabagal. May ilan na nagsimulang bumaba ng mas maaga kaysa sa nakaplano. Nung una, akala ng mga technicians ay interference lang ito mula sa Ukrainian air defenses. Ngunit iba ang ipinapakita ng mga thermal feeds. Ang mga Ukrainian FPV drones ay lumilipad kasabay ng mga Shahed sa malapit na distansya. Hindi sila bumabangga, hindi sila nag-i-intercept, kundi ginagabayan nila ang mga ito. Mabilis na kumalat ang impormasyon sa mga command channels. Hindi lang ginagambala ng Ukraine ang swarm. Kinuha na nila ang kontrol. Para sa mga Russian officers, ang panganib ay kagyat. Kung makakarating ang mga buong drone sa lupa, makukuha ng Ukraine ang mga MD-550 engines at updated navigation boards. Ang mga taon ng drone development ay maaaring mapunta sa kamay ng kalaban sa loob ng isang gabi. Naglabas ng mga emergency orders sa buong air defense network. Lahat ng pansir units ay binigyan ng autoridad na barilin ang sarili nilang mga drone. Sa loob ng ilang segundo, nagpaputok ang mga Russian cannons sa sarili nilang pormasyon. Ang mga tracer streams ay humati sa langit. Ang mga Shahed ay nagkapira-piraso sa ere. Nagbagsakan ang mga nasusunog na labi sa mga kagubatan at border terrain. 12-12 ng drones ang nawasak ng sariling apoy ng Russia, ngunit patuloy na nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Ang ilang drone ay masyadong mababa na. Ang iba naman ay malayo sa defensive coverage. Para matigil ang mga ito, inactivate ng Moscow ang remote self-destruct commands. Ipinadala ang detonation signals sa buong drone network. Isa-isang sumabog ang mga nakuhang Shahed bago pa man sumayad sa lupa. Ang mga fireball ay lumiyab sa mga marshlands. Mula sa pananaw ng Russia, mas mabuti nang sirain ang sariling assets kaysa makuha ang teknolohiya. Gayunpaman, hindi pa rin nito napigilan ang lahat. Hinarangan ng electronic interference ang ilang kill signals. May maliit na bilang ng mga drone ang bumagsak sa mga dead zones kung saan hindi umabot ang utos ng Russia. Ang mga unit na iyon ay nanatiling buo. Isinakripisyo ng Russia ang malaking bahagi ng kanilang swarm. Ngunit nakuha ng Ukraine ang pinakamahalagang piyesa. Ang atake na dapat sana ay magpapabagsak sa Ukraine ay naging technological loss para sa Moscow. At ang pinakamalalang bahagi ay malinaw. Habang tumatagal ang gulo, mas maraming hardware ng kalaban ang tahimik na nakukuha ng Ukraine. Sa sandaling lumapag ang mga buong Shahed sa recovery zones, na-activate ang mga Ukrainian Special Operations Units. Ginamit ang mga light strike vehicles sa kagubatan sa tulong ng night vision guidance. Hindi sila nandoon para kunin ang buong drone, kundi para sa teknolohiya nito. Agad na tumugon ang Russian artillery. Nagsimulang bumagsak ang mga bala sa border marshlands, kung saan lumapag ang mga drone. Napakaliit ng window para sa recovery. Naabutan ng mga operators ang unang drone habang mainit pa ang makina nito. Mabilis na kumilos ang mga technicians.
Ang mga detonation circuits ay pinalamig agad gamit ang rapid cooling methods para maiwasan ang delayed explosions. Naglagay ng electronic shielding sa paligid ng airframe para harangan ang remote self-destruct signals. Sa loob ng ilang minuto, kinuha ang mga mahahalagang bahagi ng drone. Unang tinanggal ang MD550 engine, kasunod ang navigation processor at guidance control unit. Inulit ang prosesong ito sa iba pang landing points. Binaliwala ng mga team ang mga sirang airframes at nag-focus lang sa mga buong components. Mas mahalaga ang bilis kaysa sa pagiging kumpleto. Lalong bumigat ang putok ng artillerya sa bawat minuto. Ang mga pagsabog ay palapit ng palapit. Sa kabila ng pressure, nagpatuloy ang mga Ukrainian teams hanggang sa makuha ang lahat ng targeted components. Nang umabot na sa peak ang saturation ng putok ng Russia, pabalik na ang mga extraction vehicles sa mga tago nilang ruta. Ilang sandali pa, ang mga recovery zones ay tadtad na ng mga crater mula sa shelling. Mula sa panig ng Russia, mukhang malinis na ang battlefield. Wala ng drone ang nanatiling buo. Ngunit ang mga pinakamahalagang parte ay wala na roon. Matagumpay na nakuha ng Ukraine ang technological core ng drone fleet ng Russia. Ang mga engine na nagpapatakbo sa long-range strikes at ang mga systems na kumokontrol sa navigation at targeting. Ang akala ng Moscow na nawasak nila ay papunta na ngayon sa mas ligtas na bahagi ng Ukraine at kasabay nito ang isang bagong oportunidad. Hindi na lang basta depensa ang ginagawa ng Ukraine. Mayroon na silang mga kagamitan para muling buuin ang sandata mismo. Ilang araw matapos ang recovery operation, ang mga nakuhang drone components ay dinala sa mga secured engineering facilities. Hinubad ng mga Ukrainian technicians ang bawat engine at guidance unit ng detalyado. Ang layunin ay hindi kopyahin ang disenyo ng Shahed, kundi isama ang mga pinaka-epektibong bahagi nito. Ang mga MD550 engines ay inilagay sa mga upgraded Ukrainian long-range attack drones. Ang mga navigation processors ay ni-reprogram gamit ang matitinding anti-jamming protocols. Ang mga control systems ay isinulat muli upang gumana ng hiwalay sa mga command signals ng Russia. Bawat modifikasyon ay nakatuon sa isang layunin. Gawing maasahan ang mga drone sa Ukrainian airspace at hindi nakikita ng Russian detection. Ang engine sound profiles ay pinanatili upang tumugma sa standard Shahed acoustic signatures para sa mga Russian sensors. Magmumulang pamilyar at routine ang mga drone sa pandinig ng kalaban. Ngunit sa loob, ang targeting logic ay ganap na magkaiba. Sa halip na civilian infrastructure, ang mga bagong drone ay programmed na tumama sa military assets, launch platforms, at air defense batteries. Naghahanda ang Ukraine para sa isang deception strike. Isang sandata na dadaan sa Russian warning systems nang hindi nagpapagana ng alarm. Ang rebuilt fleet ay maliit pero tumpak. Sapat na drones para tamaan ang critical na infrastruktura, hindi ang mga lungsod. Sapat para lumpuhin ang operasyon sa isang base. Nag-ensayo ang mga training teams para sa autonomous navigation at low-altitude approach routes. Bawat drone ay may upgraded explosive charges na dinisenyo para sa pagwasak ng kagamitan. Sa pagtatapos ng modification phase, nakalika ang Ukraine ng isang hybrid strike group. Drones na pinapatakbo ng Russian engines, ginagabayan ng Ukrainian software at nakatago sa likod ng Russian acoustic fingerprints. Ang nagsimula bilang defensive interception ay naging isang offensive capability. Ang teknolohiya ng Russia ay malapit nang bumalik sa pinagmulan nito. Hindi bilang bahagi ng isang swarm, kundi bilang isang targeted counterstrike. Isang linggo matapos ang orihinal na swarm launch, ang mga monitoring systems ng Russia malapit sa Navlia border zone ay nakadetect ng pamilyar na engine signatures. Tumutugma ang acoustic profile sa standard Shahed drones. Inakala ng mga operators na ito ay routine movement o navigation drift lang. Walang babalang inilabas. Bumaba ang mga drones sa mga kilalang approach corridors na ginagamit sa mga nakaraang launch. Sa mga Russian command screens, mukhang normal lang lahat. Ilang segundo ang lumipas, ang unang hybrid drone ay direktang tumama sa launch infrastructure.
Sinunog ng pagsabog ang mga fuel reserves at mga warheads na nakahanda sa mga rails. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong compound. Nagkaroon ng mga secondary detonations sa mga drone storage areas at maintenance vehicles. Habang nagkakagulo ang mga Russian air defense crews, pumasok ang ikalawang wave sa perimeter ng base. Ang mga high-speed FPV attack drones ay sumugod sa mababang altitude. Tinarget nila ang mga critical na systems ng sunod-sunod. Unang munasak ang mga power generators na pumutol sa kuryente ng mga radar arrays. Sumabog ang mga command trucks na nag-alis sa kakayahan nilang mag-coordinate. Ang mga fuel tankers ay naging malalaking fireball na lalong nagpalakas sa sunog. Ang base ay naging bulag na sa operasyon. Sa gitna ng makapal na usok, dalawa pang hybrid drones ang pumasok ng malalim sa compound. Pareho silang bumulusok ng diretso sa mga active air defense batteries. Ang mga system na bumaril sa sarili nilang mga drone noong nakaraang linggo ay nawasak sa loob ng ilang segundo. Dahil sa sirang radar, nasusunog na command infrastructure at wasak na launch rails, hindi na kayang mag-operate ng Navlia. Ang dating pangunahing launch hub ay naging isang disabled logistics site. Nag-utos ang Russian command ng agarang suspensyon ng long-range drone deployments sa buong hilagang sector. Hindi na kasi makilala ng mga operators ang tunay na shahed sa mga modified units ng Ukraine. Bawat papasok na signal ay may dala ng kawalang katiyakan. Ang sandata na dinesenyo para talunin ang depensa ng Ukraine ay naging security risk para sa Russia mismo. Hindi lang basta pinatigil ng Ukraine ang isang atake. Nakuha nila ang teknolohiya ng kalaban, binuo itong muli, at ginamit ito para sirain ang launch network. Ang saturation strike na dapat ay magpapahina sa Ukraine ay nagpahina sa drone campaign ng Russia. Hindi lang sa pamamagitan ng lakas ng apoy, kundi sa pamamagitan ng kontrol, adaptasyon, at pagbaligtad ng sitwasyon. Mag-subscribe para sa higit pang battlefield breakdowns at mag-comment sa ibaba kung ito na nga ang pinakamatalinong drone reversal operation sa digmaan hanggang sa kasalukuyan.